Sa video ito, pag-usapan natin kung sino-sino nga ba ang pwedeng kumuha ng My SSS card at pag-usapan na rin natin kung ano-ano ang mga requirements sa pagkuha nito. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ayun na nga, naglabas si SSS ng bagong ID card at ito ang tinatawag na My SSS card. Pwede na rin po itong gawing ID at the same time, default account na po ito sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So pwede nyo nang gamitin ito sa pagkuha ng benefits, loans, or other proceeds. So diretso na po dito yung pera na makukuha ninyo galing kay SSS. So ngayon pag-usapan natin kung ano-ano ang mga requirements at qualifications sa pagkuha nito. So sino-sino nga ba ang pwedeng kumuha ng My SSS card? So lahat ng members, prior registrants, pensioners, individual claimants, and representative payees may apply for My SSS card provided so dapat meron kang SSS number at dapat permanent na po yung SSS number ninyo. So dapat permanent na daw yung SSS number ninyo. So ibig sabihin yan na kapag submit na kayo ng mga valid IDs or documents na kinakailangan nila para ma-verify yung SSS account ninyo at maging permanent na po ito. At pangalawa, dapat kung meron kayong SSS number, dapat na-register na ito sa My SSS portal para pwede kayong kumuha doon ng My SSS card. By the way guys, kung hindi pa yan nakaregister yung SSS number ninyo, may video na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box kung paano ito i-register online. Pangatlo, dapat updated daw yung local mailing and home address niyo, mobile number at email address niyo sa SSS record ninyo. By the way guys, kung hindi pa yan updated at gusto nyong i-update yung mobile number at email address niyo, pwede nyo pong puntahan sa inyong SSS online account at doon nyo po i-update lahat ng mga information na dapat i-update niyo. Pang-apat, dapat meron kayong national ID or dapat registered na kayo sa PhilSys. Kahit wala pa kayong national ID, basta may PhilSys lang kayo, pwede na po kayong mag-apply. At dapat daw bago mag-apply ang aplikante, make sure na magkatulad yung pangalan nila at yung date of birth nila sa SSS account nila at sa national ID record nila. So for example, sa mga babae, yung SSS account nila ay dalaga pa yung pangalan tapos yung national ID ay married na. So hindi po pwede yan. Dapat i-update nyo po yung SSS account ninyo or yung national ID niyo para magkatugma po talaga yung pangalan ninyo doon sa dalawa. At marami din nagtatanong nito kung kailangan pa bang pumunta sa SSS branch para magpa-biometrics. Kasi yung mga SSS ID dati kailangan pumunta doon para kumuha ng biometrics at pipicturan pa sila. So ngayon hindi na po kailangan yon kasi yung record ninyo sa national ID, yun na po yung kukunin nila at yun na po yung gagamitin ng bangko para sa mga information ninyo. So for example niyan, yung picture na nandun sa inyong national ID, yun po yung makikita ninyo doon sa My SSS card ninyo. So yun po yung kukunin ng bangko at ilalagay po sa My SSS card ninyo. So kagaya ng sinasabi ko kanina, dapat magkatugma yung information sa SSS account ninyo at national ID ninyo kasi yun po yung pagbabasihan ng bangko. At para naman sa mga nagtatanong, paano daw kung hindi nila alam or nakalimutan nila yung PhilSys number or national ID number nila? So wala pong problema yan, basta registered lang po kayo doon. At para sa mga nagtatanong, paano daw i-update yung information nila sa national ID nila para magkatugma doon sa SSS account nila? So para sa mag-update ng pangalan, address or mga other details sa kanilang national ID, pwede po kayong pumunta dito sa link na ito. So itong philsys.gov.ph/registration center. So ito po, ilalagay ko na lang po ito sa description box or i-type nyo na lang po ito para madali ninyong mapuntahan at ma-update yung information ninyo. Pero sad to say, yung picture ninyo sa national ID hindi pa po pwedeng mapapalitan yon. Kung ano yung picture sa national ID ninyo, yun pa rin yung magagamit ninyo at yun yung makikita ninyo sa My SSS ID ninyo. Pang-pito,
paano at kailan makukuha ang My SSS Card? So kung saang address yung bangko na napili ninyo, doon po ninyo kukunin yung My SSS Card ninyo. So kung nasa Metro Manila, within 15 working days po, makukuha nyo na po yung My SSS Card ninyo upon successfully opened. Then outside Metro Manila, 20 working days po after ninyong successful na ma-open yung account ninyo. At sa mga nagtatanong kung sino daw ang pwedeng kontakin kung may mga tanong kayo sa application ninyo. So pwede po kayong tumawag directly sa bangko na pinili ninyo. Pero huwag mag-alala kasi makaka-receive naman kayo ng email or notification sa inyong SSS account. Ano-anong mga bangko ang partner ng My SSS Card? So sa ngayon, Rizal Commercial Banking Corporation or RCBC Discarte pa yung una. Pero magantay kayo, meron din yang Asia United Bank or EUB, China Banking Corporation, CBC, and Union Bank of the Philippines. Pero sa ngayon, ang pwede nyo gamitin ay RCBC pa lamang. At next, may mga nagtatanong kung pwede ba daw silang mag-apply kahit hindi nila gagamitin yung partner banks. So ang sagot dyan, hindi po. Kung ano yung partner banks, yun po talaga yung gagamitin ninyo. At para sa mga nagtatanong kung pwede bang gamitin as valid ID yung My SSS Card, ang sagot dyan, yes po. Pero merong mga government agencies and private institution na hindi mandated to accept it as an official ID. So bali depende na lang sa respective policies ng company. At para sa mga nagtatanong kung valid pa ba yung mga lumang SSS ID, ang sagot dyan, yes po, valid pa rin po yun. At may ginawa na rin po akong video dito kung ano-ano ba yung evolution ng SSS ID at kung valid pa ba yung lumang ID. Ang sagot dyan, valid pa rin po. So tandaan niyo kung meron kayong lumang SSS ID, pwede pa rin kayong kumuha ng My SSS Card. Take note guys, kung meron kayong lumang UMID ATM Pay Card. So magkaiba po yung UMID card at UMID ATM Pay Card. So kung meron kayong UMID ATM Pay Card at gusto nyo kumuha ng My SSS Card, kailangan nyo po munang ipa-close yung account ninyo sa UMID ATM Pay Card para makakuha kayo ng My SSS Card. Kasi hindi kayo pwedeng kumuha ng My SSS Card kung active pa yung UMID ATM Pay Card na account ninyo. Kasi parehas po sila na kung ma-approve na kayo, automatic na default na po ito sa account ninyo sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. So, ipa-close nyo po muna yung UMID ATM Pay Card ninyo para makapagkuha kayo ng My SSS Card. At next, kung pwede ba kayo mag-apply ng multiple My SSS Card? Ang sagot dyan, hindi po pwede. Kasi kailangan isang account lang ng My SSS Card with one bank account lang. And next, kung kailangan ba talaga daw mag-apply ng My SSS Card kung meron pa kayong active na SSS UMID Pay Card with Union Bank. So ang sagot dyan, hindi po. Kasi kung active pa yung account niyo sa SSS UMID Pay Card, kailangan nyo pa yung ipa-deactivate para maka-apply kayo sa My SSS Card. So nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo talagang kumuha ng My SSS Card pero active pa yung UMID ATM Pay Card ninyo, ipa-deactivate niyo yun para makakuha kayo ng My SSS Card. At para sa mga nagtatanong kung ano daw yung mangyayari kung meron na kayong active na My SSS Card sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So bali yung account ninyo sa My SSS Card, automatic po yun na magiging main disbursement account ninyo sa SSS benefits ninyo. So for example, kukuha kayo ng loans or other benefits, automatic po na sa account ninyo sa My SSS Card ipapasok yung pera. Kahit meron kayong ibang bank account na nakaregister doon, hindi nyo po yun magagamit kasi main account po yung My SSS account niyo at doon po talaga ipapasok yung pera. In short po, hindi kayo makakapili ng ibang bank account. Priority talaga yung My SSS account niyo at yun talaga yung gagamitin ninyo. Except lang kung terminated na yung validity ng My SSS account ninyo. So, pwede na kayong gumamit ng
lumang bank account na nakaregister sa inyong SSS account enrollment module. Or kung terminated na yung validity ng My SSS account ninyo at wala kayong bank account na nakaregister, kailangan nyo talagang mag-register ng other bank account para magamit nyo kung kukuha kayo ng mga loans or other benefits kay SSS. Kasi hindi nyo pa magagamit yung My SSS card account ninyo kung terminated na yung validity nito.